Hindi totoo. So dito bumagsak ang ayat chapter 3 verse 181. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatluhum anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adabal hariq. Ano sabi nila? Ito ang sabi nila, sabi ng subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, Muhammad, si Allah ay nakarinig ng pangungusap ng mga Hudyo na nagsasabing katotohanan si Allah ay maralitak. Ibig ng Allah subhanahu wa ta'ala, totoo, na sinabi nilang mahirap ang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay mayaman. Sabi ng nila Pinhan, mahirap ang alam mo, Abu Bakar. Kami mayaman, siyang nangangailangan sa amin, hindi namin siya kailangan. So, ang sabi ng subhanahu wa ta'ala, narinig niya ito, na sinabi nila mahirap ang Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay mayaman. Aming itatala ang kanilang salita at ang kanilang pagpatay sa mga propeta nang walang katarungan nakatala ito. At aming wiwikain, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. So meaning, ang mga Hudyo, nakita nyo kung paano sila sinumpa, sila'y pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na paparusaan sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno. So makita natin dito, itong si Abu Bakar ang pagmamalasakit niya sa Islam kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, kung di nga lang siya naiiyak kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil may kasunduan, patay na ang mga taong ito. Matabang si Abu Bakar, pinaksa natin nakaraan. Matapat, makatotohanan, handang mamatay, handang ibuwis ang kanyang buhay para sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito rin binagsakan din ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang ang mga Hudyo, binagsakan din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang sabi ko mga brother, ang Quran maiintindihan lang natin kapag alam natin ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because 23 years bit by bit, lumalaglag o bumababa ang mga revelasyon because of mga pangyayari. Maging sa mga sahaba. That's why binagsakan din ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, si Abu Bakar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lanabaluwanna bi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika minas mulubur. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katiyakan kayo, meaning Abu Bakar, susubukan kayo sa inyong kayamanan at mga ari-arian at sa inyong sarili at katiyakan makaririnig kayo ng maraming bagay. Makaririnig kayo ng maraming bagay sa mga hinyo sa mga bighati, katulad ng bighati mula sa mga binigyan ng kasulatan na una sa inyo, mga Kristiyano Hudyo, makaririnig kayo, meaning ng maraming maahanghang, mapapait, masasakit na salita. Sa mga nauna pa sa inyo, marami lang gumawa. Sa mga darating pa, marami kayong maririnig sa kanila. At mula sa mga nagtatambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang maging mahintatakutin. Ito ay isang pagpupunyagi sa kanya. Magtimpi. So, si Abu Bakar tinuturuan ditong magtimpi ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat may kasunduan. So, enough na ang Allah subhanahu wa ta'ala. That is Abu Bakar. Time in Medina. This is time in Medina. Number 2. Si Abu Bakar pagdating sa sikreto ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit sino pang Muslim, hindi malalaman ang sikreto ni Abu Bakar pagdating sa mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan itong si Hafsa, who is Hafsa? Who knows Hafsa? The daughter of Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ang unang babaeng nagtago ng kabuuang Quran sa panahon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hafsa, asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How can it happen? Itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay ng asawa ni Hafsa, itong si Kunas ibn Hudafa, isang pinarangalan sa digmaan ng Badar, nang mamatay ito, nagkaroon ng interes ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na pakasalan niya si Hafsa. Walang nakakaalam nito maliban si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So dito, itong si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, nais niyang ihanap ng asawa o mapapangasawang muli itong si Hafsa radhiyallahu anha. Anak ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, pangalawang kalifa ng pananampalatayang Islam. So nag-isip siya kung sino ang bagay sa kanyang anak na si Hafsa. Maganda ito. Anak ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. So naisip niya si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pangatlong kalifa
ng pananampalatayang Islam. So lumapit siya kay Uthman, sabi niya, Uthman, inirecommend ako na kung gusto mo, maging asawa mo ang hanap ko. So sabi ni Uthman, let me think, bigyan mo ako ng time para isipin ko yan. Walang alam si Uthman sa plano ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, hindi talaga ito itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakita nila, sabi niya, alam mo na, pag-isip ko, ya Umar, wala akong planong mag-asawa ngayon. Wala akong plano. Si Uthman, alam natin, itong may sa dalawang asawa na anak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay ng isang asawa na ito, binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isa. So sabi niya, wala akong planong mag-asawa. Uthman, nasaktan si Abu Bakar. Nasaktan si Abu Bakar. Si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa sinabi ni Uthman na wala siyang planong mag-asawa. Nasmayado siya, nasaktan siya. That's why pumunta siya kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, ito si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, at isanggunin niya si Hafsa para mapag-asawa ni Umar. Hindi kumikibo si Abu Bakar. Hindi ni katiting na salita, hindi siya naglabas. Galit na galit si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa kanya. Pero hindi niya sinabi kay Abu Bakar. Instead, sinabi niya, kung nasaktan ako kay Uthman, mas lalo akong nasaktan sa taong to. Hindi man siya nag-response kahit nakatiting. Lubos ako nasaktan sa taong ito. And then later, mga ilang araw, ilang gabi, nag-propose ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hafsa. And then, nang mag-asawa na sila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Hafsa, nakasalubong ni Abu Bakar itong si Umar bin Al-Khattab. Yes, nakasalubong ni Abu Bakar. And then sabi ni Abu Bakar, Ya Umar, alam ko sa panahon na sabi niya na gusto mong ipakasal sa akin ang anak mo, hindi ako sumagot. Right? Sabi niya, tama. Labis kita nasaktan, right? Yes, tama. Sabi niya, higit ako nasaktan sa iyo. Alam mo ba, Ya Umar, sabi niya, kung hindi lang ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagplanong pakasalan niya ang anak mo, immediately lang sabihin mo sa akin, pakakasalan mo siya. Nga lamang Umar, nandyan na, mag-asawa na sila. It's time na ibunyag ko, mayroong kasing plano ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na pakasalan niya ang anak mo. That's why hindi na kumikibo dahil magpo-propose ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon napaiyak si Umar. Napakatapat na tao ni Abu Bakar. Lalo-lalo na pagdating sa Islam, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ibinubulgar ang kanilang lihim. Even na kay Umar bin Al-Khattab, sinabi niya na lang nung mag-asawa na ang dalawa, sinabi niya ang katotohanan kung bakit hindi siya sumasagot. Dahil alam niya na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magpo-propose kay Hafsa. Alhamdulillah. Number 3, ang Jum'ah prayer. Alam natin, Jum'ah prayer noon, lumabas ang mga nagjujumaa nang dumating ang mga kalakal. Right? Dumating. Ilan ang natira noon? Halos ilan lang ang natira noon? 12 na mga Muslim ang natira sa loob habang nagkukutba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang kalakal habang nagkukutba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabas ang mga Muslim. Iniwan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Ano sabi ng Subhanahu wa ta'ala? Datapwat kung sila ay nakakita ng mga paninda, mga kalakal, may mga drum, nagkapatugtog sila, mga paglilibang, mga tunog like that. Ikaw ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iniwan nila na nakatayo, ipahayag sa kanila. Higit na mabuti ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang paglilibang at murang paninda, at si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahusay sa mga nagkakaloob ng panustos. Kul ma'indallahi khayrun minal lahmi wa minat tijar wallahu khairur raziqin. Ilan ang natira? 12. Kasama si Abu Bakar at si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma at iba pang mga sahabat radhiyallahu anhum ang natira. 12 lamang ang natira sa loob ng masjid. Ganun naman talaga pag ignorante ka eh. Pero pag mula noon nang malaman nilang mali yun, bumagsak ang ayang to, hindi na inulit yun ng mga sahaba except ang mga hipokrito. Itong si Abu Bakar, ito ang taong kapag mayroong siyang doubt sa pagkain, doubt lang, hindi niya matanggap na ito'y pwedeng kainin, duda siya. Kailanman hindi siya nagpapasok ng haram sa kanyang katawan. What is the reason bakit ayaw ni Abu Bakar na magpasok siya ng haram sa kanyang katawan? Dahil alam niya ang panalangin na nakasalalay sa kalinisan ng ating mga kinakain, iniinom, sinusuot. Alam niya nakasalalay ang dua panalangin para dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang haram sa katawan. That's why hindi kumakain to ng haram
Even na kahit na may doubt lang, hindi siya kumakain. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may isang tao, sabi niya, alam natin ang naglalakbay, nag-aayuno, hindi tinatanggihan ang panalangin ng mga taong ito, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may isang taong naglalakbay sa isang disyerto, gusot ang kanyang buhok, halos malikabok ang kanyang suot, nakataas ang kanyang kamay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at siya'y nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano siya didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang sinusuot na damit ay haram. That's why ang mga sahaba hindi sila kumakain ng haram dahil hindi nakikinig ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsusumamo sa kanya kapag ang taong Muslim ay mayroong haram sa kanyang katawan. Every time, itong si Abu Bakar ang kanyang alipin na nagdadala ng pagkain, bago niya kainin, tinatanong niya muna kung saan nanggaling ang pagkain. Kapag itong si Abu Bakar ay walang duda, kakain siya. Pero minsang araw, sabi nga ni Kais, itong si Abu Bakar, nakakain siya sa dalang pagkain ng kanyang alipin na hindi niya naitanong sa kanyang alipin kung saan galing ang pagkain. So dito nakain niya at tinanong niya yun, nakain na ni Abu Bakar dito sa kanyang alipin, hindi nagustuhan ni Abu Bakar ang kanyang sagot. Nagkaroon siya ng duda sa kanyang sagot, itong kanyang alipin, nagduda si Abu Bakar, until finally hindi niya matanggap, ipinasok niya ang daliri niya sa kanyang alangala, talagang kinalkan niya ang kanyang alangala at pinasukan niya mismo ang kanyang sarili. Hanggat hindi naubos sa loob ang mga kinain ni Abu Bakar radhiyallahu, hindi niya tinigilan na kalkalin ang kanyang alangala. Actually, sa isang report, may mga kasahaba na nagturo sa kanya dahil ang iba ayaw lumabas, pinainom ng maraming tubig si Abu Bakar. At dahil sa maraming tubig na ang nainom niya, sinuka niya lahat ang kanyang nainom, pati ang mga kinain sumama. Ganon si Abu Bakar. Hindi siya kumakain kailanman ng haram. Kahit na may duda siya, hindi siya kumakain ng haram. Kapag may duda na siya, hindi niya na ito kakain. That's why in Islam, hindi mo pwedeng kainin ang isang bagay na mayroon kang duda. Itong si Abu Bakar, kasama siya sa mga sahabang pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kasama siya sa pinuri, pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, natural phrase, na kabilang siya sa magaling sa mga tao. Allahu Akbar. Can you imagine ang manlilika? Purihin niyang natural ang kanyang mga nilika. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Ano sabi ng subhanahu wa ta'ala? Katotohanan, ang pinakamainam sa lahat sa inyo sa mga linika sa sangkatauhan ay kayo. Sino sila? Ta'maruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itinuturo nyo ang mabuti at pinagbabawal nyo masama. Kayo ang pinakamagaling sa lahat ng sangkatauhan. Sa panahon natin, pag tinuruan mo Muslim, galit no? Pero hindi nila alam, pinakamagaling na taong mga Muslim ang nagbabawal ng masama at nagtuturo ng mabuti. Yan itanda ng pagmamahal ng mga mangangaral sa kanila. Kung walang magtuturo, kawawa ang mga taong naliligaw. Kaya kahit gano'ng kasakit ang mga sinasabi ng mga nagtuturo, kailangan tanggapin ito sa ikabubuti ng ating sarili. Because itong si Abu Bakar, mahilig ito talagang magbawal. Lalo na kapag hindi niya nakita pa at makikita niya bigla. Ano yan? Babawalan ka niya. Kahit hindi niya pa alam ang batas dito kung bawal o hindi, basta hindi pa nakita ito. Agad niyang ginagawa kapag mayroon siyang idea na ito'y mali, babawalan ka niya. Kapag ito tama, o anong dapat sabihin, tuturuan ka ni Abu Bakar radhiyallahu. Minsan, alam natin sa Eid, mayroon tayong Eid, ang Prophet Islam, mayroong mga bata na nagkanta. Diba? Alam natin ang music haram sa Islam. Music is haram. So, ito'y nagkanta, pwede ang kanta sa atin. Basta ang kanta sa atin, walang halong haram. Walang instrument, ang kanta nila ay digmaan lang. So that's why pagpasok ni Abu Bakar, ano sabi niya? Ito ang plota ni Satan. Tigilan niya, bakit kayo kumakanta? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, pabayaan mo sila. Meaning, that is not haram. Ang kanta nila ay walang haram. Ito'y pandigmaan. At sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay ating holiday. This festival, this our festival, this is Eid. Pabayaan mo sila. Para naman hindi isipan ng mga ibang tao, wala tayong relaxation. Meron din relaxation sa Islam. Ang Islam may relaxation. That's why, sa Islam pwede tayong mag-relaxation, pwede kayong mag-jokes.
Pero huwag nyo nga isipin na ang jokes ay hindi katotohanan. Kailangan totoo. Kasama yan sa relaxation, sabi ni Ali Radhalan. Pero ang jokes kailangan ay totoo. Ngayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mismo siya ay nagjo-jokes din. Ba't kailangan totoo? Hindi pwedeng hindi totoo dahil nakatala ang mga jokes kahit jokes lamang. At kasama sa relaxation, ngunit ipinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na puro relaxation. Hindi yun puro relaxation. Magre-relax lang tayo kung kinakailangan. Kung pagod tayo, like for example, pwede tayong magsaya. Pwede tayong mag-jamming-jamming ng mga kapatid sa pananampalataya. Mga ba, nag-beach, lumalabas sila na mag-happy-happy. Alhamdulillah, that's a relaxation. That is allowable. Pero hindi lahat ng panahon natin ay magre-relax tayo. Hindi yan maganda. Okay, so dito, nakita natin, napagalitan pa si Abu Bakar kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil hindi nila nakikita sa Madina nitong mga sahaba ang kumakanta ng gano'n sa okasyon. That's why binawalan sila agad ni Abu Bakar. Ganun kaagap si Abu Bakar sa pampabawal at pag-uutos ng mabuti. That's why si Abu Bakar, kabilang siya sa hinangaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamagaling sa buong sangkatauhan, kabilang si Abu Bakar dahil mahilig siyang magbawal ng masama, mahilig siyang magturo ng mabuti. At alam natin, madalas ito, magtalo sila ni Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu. Madalas magtalo yung dalawang yan. Because si Abu Bakar, alam natin, kapag mali, kapag tama. Ngunit mapagkumbaba talaga, misa si Abu Bakar, misa nagkakamali siya at tumatama si Abu Bakar, si Umar bin Al-Khattab, pero madali siyang tumanggap ng pagkakamali. Ganun kahambol itong si Abu Bakar. Kung itutulad mo kay Umar bin Al-Khattab, hindi basta-basta tumatanggap ng mali yan si Umar. And then finally later, tsaka siya tatanggap ng pagkakamali. Hindi katulad ni Abu Bakar, immediately pag nagkamali siya, agad siyang umiiyak, agad siyang nagpapakunggaba, agad siyang nagtahingi ng tawad sa kapatid sa pananampalataya. Kapag hindi mo siya pinatawad noon si Abu Bakar, pupunta siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon siya sasanguli, magrereklamo siya, humingi ng tawad, di pa pinatawad. Ganun siya. Si Abu Bakar. Alhamdulillah. Itong si Abu Bakar, mga kapatid ko sa pananampalataya, mayroon ding naganap na miracle sa kanya. Nung kasi sa Madina, alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, namroblema siya. Dumami ang mga muhajirun sa Madina, hindi niya alam kung paano pakakainin. Alam naman natin, ang mga muhajirun nag-iwan ng kanilang kabuhayan sa Makkah. Hindi pinadadala ng mga tao doon. That's why naglalakbay sila, karamihan sa rubalan sila. Wala silang tirahan, wala silang pagkain. So problema ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumawa siya ng pagkakapatiran. Everyone Ansar, one muhajirin. At ang mga Ansar, bababahigi yan ito ng mga tiraan, pagkain. Alam niyo, mga ibang Ansar, binibigay pa mga sawa nila, divorce. Pero hindi ginawa ng mga muhajirun. So pinakakain sila ngayon, may mga partner sila. Pero dumami pa ang mga muhajirun. Naging problema ito lalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubos na ang Ansar. Wala ng partner. So gumawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa likod ng masjid, dadalhin sa loob ng masjid o sa likod ng masjid na matitirahan ng mga Ahlus Sufa. Tinawag silang mga Ahlus Sufa, wala silang ginawa kundi mag-aral sa pananampalatayang Islam. Wala silang ginagawa kundi mag-aral sa pananampalatayang Islam at ang kanilang pagkain. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ibang diskarte naman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang sino mang may pagkain dalawa, gawin yung tatlo. Ang sino man may pagkain tatlo, gawin yung apat. Ang sino man may pagkain apat, gawin yung lima. Meaning, kumuha kayo sa aklusupan. Bawal, pagkain natin para sa apat, gawin natin pang lima, kuha tayo ng isang aklusupan. Allahu Akbar. So, another discarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But alam niyo bang ito si Abu Bakar? Antimano, kumuha siya ng tatlo katao. Tatlo lang sila. Sa panahon yun, Abdurrahman, ang kasawa niya, at saka, isa sa asawa niya, at saka siya. So, nagpakuha siya ng tatlo katao. At sabi niya, pakainin niyo sila at ako'y kakain kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang magbalik si Abu Bakar, hindi pa kumain ng tatlo. Galit na galit si Abu Bakar. Anong ginawa niyo? Sabi niya, bakit hindi niyo pinakain ng mga taong ito? Ano sabi ng asawa niya? Si Abdurrahman, nagtago siya, takot siya. Sabi niya, nung makita ni Abu Bakar, ikaw na isang masama! Lumas ka dyan! Bakit hindi niyo pinakain ng mga bisita natin? Kumain ako na hindi kumain ng mga ito. Aking ama, sabi niya, hindi raw sila kakain kung hindi ka nila kasama. Ganon din ang sabi ng kanyang asawa. Nagalit si Abu Bakar, nakapagsalita siya ng pangit kay Abdurrahman. Hindi naman yung pangit na, alam natin si Abu Bakar, mabait ito, hindi pa Muslim, hindi na nagsasalita ng pangit. At kapag nakapagsalita ng pangit si Abu Bakar, very slight, very minor. Pero sa kanya, tingin niya yun, malalim yun.
Ganun si Abu Bakar eh. Ganun naman mga sahaba eh. Kapag sila nakagawang mali, kahit na kasing sukat lamang ng atomo, tingin nila malaking pagkawasak yun sa kanila. Sabi nga ni Anas radhiyallahu anhu, ang maliit na kasalanan ay kinakatakutan namin. Ang tingin namin sa maliit na kasalanan ay tila bang kami naupo sa isang bundok at pagkatapos biglang sasambulat ang bundok. Ganun namin kinakatakutan ng maliit na kasalanan. Minor! Pero ngayon sa panahon natin, major sin na eh. Wala bang pakialam ng Muslim. Sila minor sin lang. Itinuturing nilang malaking pagkawasak ang minor sin. Ganun si Abu Bakar. Kapag nakapagsalita siya ng mali, tingin niya ito'y malaking-malaki. Kaya madalas umiyak ito, nagsisisi siya, itong si Abu Bakar. So hanggat nasabi niya, hindi ako kakain ng pagkain na yan. Hanggat hindi ko makain yan, hindi ko kakainin yan. I swear to Allah, hindi ako kakain sa pagkain yan. Para bang inano niya rin sarili niya sa maling nagawa niya, hindi lang ang pamilya niya. Pero ano man sabi ng mga sahaba, nangakusog pa, hindi rin kami kakain kung hindi ka namin kasama kakain. So sabi ni Aisha radhiyallahu anha, alam natin si Abu Bakar, kailanman si Abu Bakar ay hindi ito nangangako na sisirain niya ang pangako. Maliban nung bumagsak ang mga atonement, kafara. Kapag nangako ka kasi nag-swear ka noon, hindi mo natupad, magpapakain ka. Magmulang bumagsak yun, nakakabali ng mga pangako itong si Abu Bakar. Kasi ang katwiran ni Abu Bakar, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung kayo nakapanumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala at nakita niyo mabuti, kunin niyo mabuti at magbayad kayo ng kafara. Ginawa yan ni Abu Bakar. So dito, sabi ni Abu Bakar, sige, kakain ako, hindi kayo kakain ako. Pero nagbayad ng kafara si Abu Bakar, magpapakain ka ng 10 katao sa iyong bisinirang promise na yan o panunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba nung kumain na si Abu Bakar, nagtataka ang mga sahaba kung bakit bawat dampot niya sa sisidlan, dumarami ang pagkain. Hindi niya rin alam, kaya tinawag niya ang kanyang asawa, itong asawa ni Abu Bakar, o sister of Faras, sabi niya, ano itong nakikita ko ng maligayang mata ko? Bakit sa tuwing dumampot ako, lumilitaw ang pagkain sa lalagyan? That is a miracle. Allahu Akbar. Miracle from Allah subhanahu wa ta'ala to Abu Bakar. Then matapos pag kumain, ang daming pagkain. Ang ginawa ni Abu Bakar, pinadala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at 12 pangkat o 12 grupo ang nakakain pa sa sobra nila Abu Bakar. That is a miracle. Ganon si Abu Bakar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming blessing din siyang natatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito si Abu Bakar. Like for example, another blessing sa pamilya naman niya, ang tayammum. Diba? Minsan itong si Aisha radhiyallahu anha, kasama ito sa journey ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay natigil sa isang lugar upang magpahinga. Ngunit sa kanilang pamamahinga, napansin ni Aisha radhiyallahu anha, wala yung kanyang kwintas. So sinabi niya ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinanap ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi matagpuan. Sa lugar na yaon, sinabi kay Abu Bakar, tingnan mo ang ginawa ng iyong anak. Gumawa siya ng problema. Na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya umaalis. Hinahanap niya ang kwintas, ang necklace na nasa kanyang asawa siya sa dala na, walang tubig dito, Abu Bakar. Wala rin tayong dalang tubig, Abu Bakar. Sapat ito para sa ating inumin. Tingnan mo ang ginawa ng iyong anak. Pinuntaan ni Abu Bakar si Aisha, galit na galit siya kay Aisha dahil na kinukurot niya pa sa gilid dito. Kundi nga lang natutulog sa hita ni Aisha dahil na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gagalaw siya. Ngunit tiniis niya ang kurot ng kanyang ama, hindi siya gumagalaw dahil sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ayoko magising ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero laking blessing ito. Bakit? Dahil sa pangyayari ito, pagdating ng sala, walang tubig. Sabi ni Abu Bakar kay Aisha radhiyallahu anha, tingnan mo ang ginawa mo. Walang tubig sa lugar na ito. Paano ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ganyan si Abu Bakar eh. Huwag mo sabihin pamilya kanya, pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, talagang mag-iimutok to, magagalit siya, kaya pinagtutusok-tusok niya ang gilid ni Aisha radhiyallahu anha. Wala rin tayong dalang tubig. Paano tayo mag-ibada? Aisha, paano? Galit na galit si Abu Bakar. So dito bumagsak ang tayammum. Bumagsak ang tayammum at itong bersikulong ito, sabi ni Usayd ibn Hudayr na sinabi ni Abu Bakar, hindi lang ito naman ang first blessing namin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nagsisi din si Abu Bakar. Mayroon palang plano ang Allah subhanahu wa ta'ala na pagaanin ang sitwasyon ng mga Muslim kapag walang tubig. So, bumagsak ang aya na sabi ng Allah subhanahu
wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti wala mastumun nisa falam yajidu ma'an fatayammamu sahidan tayyiba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay may sakit o maglalakbay o pagkatapos lamang sa pagdumi o kayo ay nakipagtalik sa inyong mga asawa at hindi kayo makatagpo ng tubig, kung gayon magsagawa kayo ng tayammum. So kumaan, tayammum, pag walang tubig, magtatayamum. So another blessing na naman ito kay Abu Bakar mula sa kanyang pamilya. Gaano kamahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar? Alam natin, pinaksa natin nakaraan, siya ang pinakamamahal niyang sahaba. Siya ang pinakagustong-gusto niyang sahaba. Kaya nga ito in-appoint niya na kanyang kapalit, but indirectly. Pero meron sasabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ako lamang ang masusunod o akong papipiliin ninyo, pagkatapos ko gusto kong magkalipa o mamuno si Abu Bakar. Pero, sabi niya, gusto ko kayong bigyan ng choice. Mamili kayo ng inyong gustong mamuno. Ayun na yun eh. Pwede ba nilang pahiya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At alam nila, mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, gustong-gusto niya si Abu Bakar. That's why ang mga tao nung mamatay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo, ang mga nag-Muslim na mga nag-Muslim sa Madina, nagbabalak na silang mamuno yung dati nilang pamununo, pero nabalitaan ito ni Abu Bakar at ni Umar bin al-Khattab dahil anong pinuntaan nila siya. At doon sinabi ng mga tao, hindi kayo pwedeng mamuno ng mga Ansar. Pinagbili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga muhajirun lamang ang pwedeng maging mamuno sa pananampalatayang Islam habang sa inyo nabubuhay kayo. Mayroon bang namunong Ansar? Wala sa kasaysayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit nawala siya, walang Ansar, puro muhajirun lang. Hindi allowed ang Ansar. Ang pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya na kayo iiwanan hanggang kamatayan, mamamatay siya malilibing sa Madina. Iyon ang pangako niya sa inyo. Pero ang mamuno, hindi niya ipagkakalob sa inyo. That's why sa panahon niyaon, si Abu Bakar ang kanilang pinili. I think in next episode natin ito, inshallah, si Abu Bakar, sinabi ng mga tao, ikaw ang dapat mamuno dahil ikaw ang paborito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaano niya ba ito kapaborito? Alam niya ba ito si Abu Bakar kapag may problema, dinidepensa ito agad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil pinakikita niya talagang gusto niya itong si Abu Bakar. One day, itong si Abu Bakar at si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, mayroong gidwan. Madalas magkaroon ng gidwan to kahit na namumuno pa si Abu Bakar. Palaging kumukontra yan si Umar. So palagi sila nagkakaroon ng gidwan. Bakit kaya pinili ni Abu Bakar si Umar? No? Inshallah, pagdating natin kay Umar, alamin natin ito, inshallah. So, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar, tinaas niya yung kanyang suot. Alam na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagmamadaling makalakad si Abu Bakar, may problema. May problema ito si Abu Bakar. So pagkalapit niya ni Abu Bakar kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsalam ito si Abu Bakar, nagsalam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then sinabi niya ang problema patungkol kay Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, ya Rasulullah, mayroon kaming hindi napagkasundo ni Umar at napansin ko nagkamali ako. Ngayon, ya Rasulullah, humihingi ako ng tawad sa kanya, ayaw niya akong patawarin, ya Rasulullah. Nagalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yan pa naman ang ayaw niya. Yung Muslim na hihingin tawad sa kapatid ng Muslim, ayaw niya magpatawad. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ka rin patatawarin ng kawa. Dito mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi, ya Allah, patawarin mo si Abu Bakar. Ya Abu Bakar, patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpatawad, humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ayaw itong patawarin ni Umar bin al-Khattab. Ganun katigas si Umar eh. But later nagsisisi rito. Hindi nagtagal, naalala din ni Umar bin al-Khattab dahil mali ang kanyang ginawa. Hindi niya pinatawad si Abu Bakar. So that's why nagmadali siyang pumunta sa bahay nila Abu Bakar, itong si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, para sabihin na pinatatawad na siya at maghuhingi na siya apologize dahil dinilay niya pagpapatawad niya, nasaktan niya si Abu Bakar radhiyallahu anhu, pero hindi niya nakita sa bahay. Sabi ni Abu Bakar, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, malamang nakasama na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakapagsumbong na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ko na si Abu Bakar ay kalugod-lugod sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangamba ngayon si Umar. Nang makita ni Umar na kasama si Abu Bakar, nandoon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, galit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar bin al-Khattab. Pulang-pula ang kanyang muka sa galit sa Umar bin al-Khattab. Hindi niya pinapansin. Alam niyo ba ang ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Tinitingnan niya ganyan si Umar. Pabalik-balik sila, nagtitingil yung dalawa ni Umar. Hanggang napansin ito ni Abu Bakar, nagluhod si Abu Bakar sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sabi niya, ako ang higit na nagkamali, ya Rasulullah, ako ang nagkamali. Pabayaan mo si Umar, huwag mo siyang
Ganun kababa, ganun ka-humble. Dahil galit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Umar dahil hindi niya pinatawad si Abu Bakar. Pero nagpursigi pa rin ito si Abu Bakar na humingi ng tawad sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at si Umar ay huwag niya itong kagalitan dahil nagawa ko. Ako ang higit na nagkamali, sabi ni Abu Bakar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero gayon pa man, idinipensaan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya? Noong kayo ay magsipasok sa Islam, lahat kayo sinungaling. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi man kayo agad tumugon sa akin, ang iba'y nag-isip, ang nag-iba'y naging nilangan at ang iba'y tumalikod. Sa Isra wal Mi'raj, may nagtalikod sa kanya. Pero itong taong na hinahamak ninyo, na kung saan, sabi niya, siya ang nagsasalita ng katotohanan, siya ang tumulong sa akin, siya ang sidik, siya hindi nagpabaya sa akin kayamanan at buhay niya. Inalay niya sa akin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede bang iwanan niyo muna ang kumpanyan ko? Utol ko sa hindi. Tinawag ulit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kanyang kumpanyan. Magmula noon, wala na ang nagsalitang magagalit dapat si Abu Bakar. Wala kahit magkamali pa si Abu Bakar. Tumama man o mali. Wala nang mananakit kay Abu Bakar sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 times niyang inulit ang salitang ito. Kailanman si Abu Bakar ay hindi na sinaktan ng mga Muslim sa kanilang mga dila. Alalahanin natin minsan ang isang sahaba, si Ar-Rabi. Itong si Rabi al-Aslami, binigyan ito ng lupa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binigyan niya si Abu Bakar. So mayroon doon na lumaking palmera, saktong boundary. Alam naman natin si Abu Bakar kung bakit niya lamang sinabing akin to, gusto niya ang katotohanan. Bagamat ito'y nasa boundary, sabi ni Rabi al-Aslami, akin to. So alam natin bawat isa gusto nila ang katotohanan. Actually, ito si Rabi al-Aslami, matuwid na tao din to, matuwid na sahaba din to, dahil ano. So sabi niya, Abu Bakar, sa akin to, nasa boundary ko na, malapit sa akin. Sabi niya, no, sa akin to. Nakapagsalita ng hindi maganda si Abu Bakar. So napansin agad ni Abu Bakar yun, ano sabi niya kay Rabi al-Aslami? Ya Rabi al-Aslami, sabihin mo kung anong sinabi ko para pantay tayo. Meaning nasaktan kita. Okay, sa iyo na yung halaman, sa iyo na ang puno, sa iyo na yan. At sabihin mo kung ano sinabi ko para quits tayo. Ano sabi ni Rabi al-Aslami? Hindi ko sasabihin ang sinabi mo. Ayoko. Nagalit na naman si Abu Bakar. Alam naman natin, pag nagalit, takbo agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, sabi niya, mayroon kaming hidwaan ni Rabi al-Aslami patungkol sa isang puno na binigay mo sa aming lupa sa boundary tumubo. Sabi mo sa akin, sabi sa kanya, nakapagsalita ko ng masakit sa kanya. So sabi ko, Ya Rasulullah, sabi ko, sabihin mo rin yung masakit na sinabi ko para quits. Pero ayaw niya, Rasulullah. So dito, ito pa lang si Rabi, nakasunod siya sa likod ni Abu Bakar, na hindi alam ni Abu Bakar, nung pag-alis pa lang yun, sumunod ito si Rabi al-Aslami. At actually, nakatagpo niya pa ang kanyang mga tribo. At kinwento ni Rabi al-Aslami, ang nangyari, sabi nila, patawarin nawa ng Allah si Abu Bakar. So, nagkamali si Abu Bakar. But this is a slide. At inamin naman ni Abu Bakar. So sabi niya, saan ka pupunta? Susundan ko siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka huwag kayong magpakita ng galit kay Abu Bakar, sabi niya sa kanyang mga tribo. Huwag! Ako'y hindi nagpakita ng galit sa kanya. Alam niyo ba kung magpakita kayo ng galit sa kanya at magalit sa Abu Bakar at magalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, magagalit sa inyong Allah? Yun ang sabi ko kanina, ayaw na nilang bigyan galit. Ito si Abu Bakar. That's why ito si Al-Salama al-Rabino, sinabi ni Abu Bakar na, sabihin mo yung sinabi ko, nasaktan kita, kailangan balik mo sa akin. Meaning para quit sa'yo at masaktan ako. Ano sabi ni Al-Salama al-Rabino? Hindi ko ginawa yun niya, Rasulullah. Hindi ko ginawa. Tama. Dapat sabihin mo, patawarin siya ng Allah. Patatawarin siya ng Allah, ya Rasulullah. Patawarin nawa siya. Ganun ka ba si Rabi? Patawarin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi mo ginawa yun? Sapagkat ya Rasulullah, hindi ko gustong saktan si Abu Bakar. Alam ko mahal niyo si Abu Bakar. Alam ko ang galit niya, galit mo ya Rasulullah. At galit mo, galit ng Allah. Hindi ko siya gustong saktan. Ganun ko siya nilarespeto, ya Rasulullah. Kaya hindi ko kailanman sasabihin ang kanyang sinabi na saktan ko siya. Pero ang katotohanan niya, Rasulullah, yung puno ay sa akin. Inamin naman ni Abu Bakar at ibinigay yaon. Ganito kahusay ang isang sahabang ito. Magmula ng kasisabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay kompanyon, palaging pinagmamalaki, palaging pinagtatanggol ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, never na nilang gustong saktan ni si Abu Bakar. That's why, hindi ko sinabi ni Rabi al-Aslami, ya Rasulullah, ang gusto niya saktan ko siya, never Rasulullah.
Alam ko ang galit ni Abu Bakar ay galit mo, at ang galit mo ay galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ayaw kong magalit sa akin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. That's why Rasulullah, patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito si Abu Bakar, isa rin taong ito na hindi siya nagsasayang ng panahon sa ibadah. Magandang aral ito sa atin. Si Abu Bakar, siya ba ang taong tulad ng nakikipagkarera sa mabuting gawa? Alam naman natin sa umpisa pa lang si Abu Bakar, hindi tamang estilo sa isang Muslim nang walang ginagawa sa pananampalataya at hindi pinag-aaralan ng Islam. Na nagdadawa ka ng walang kalaman, hindi uubra yun. Alam natin si Abu Bakar palasamba, palabigay, makatotohanan. That's why, mapapatotohanan ito sa isang kasaysayan na ang oras ni Abu Bakar, ginugugol niya sa lahat ng ibadah. Minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sa kanyang mga kasamahan, ito inirate ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sino sa inyo ang bumangon ng maaga? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Bakar, ako. Ang pagbangon mo ba ng maaga ay mayroong kalakip na layuning mag-ayuno? Sabi niya, ako Rasulullah. Pagbangon ko, may layunin akong mag-ayuno, Rasulullah. Then sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang sumama sa prosesyon sa inyo sa libing? Sabi ni Abu Bakar, ako Rasulullah. And then sino ang nagpakain ng mahirap sa inyo? Ako, ya Rasulullah. At sino ang bumisita sa inyo sa may sakit? Ako, Rasulullah. Palagi lang si Abu Bakar. Anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ikaw, Abu Bakar, ay makakapasok sa paraiso. Bakit? Dahil ginugugol niya ang kanyang buhay sa ibadah. Can you imagine? Napag-isipan niyang mag-ayuno. Nung may ililibing, nakapaglibing siya. Nung may nagugutom, pinakain niya. Nung may sakit, dinalaw niya. Sa loob ng araw na yung ginagawa lahat ni Abu Bakar radhiyallahu, siya lang ang tanging sumasagot. That's why, itong si Abu Bakar, kung tutusin, marami pa rin ang mga palaibada, hindi lang si Abu Bakar, pero siya isa sa nakikipagkareraan sa ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong si Abu Bakar, mapagtimping tao. Kahit nalinilibak siya, pagkatapos ng tao umalis, minsan doon siya sasalta, hindi na naririnig ng tao. Abang sinasaktan mo siya, hindi man siya kumikibo. Yun ang gustong-gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, dahil minsan ang isang tao, isinusumpa niya pa si Abu Bakar. Pinagsasalita niya na ng masakit, isinusumpa niya ito. Alam niyo ba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam naka-smile? Nagtataka si Abu Bakar, bakit? Binabastos na siya ng taong ito, nakatawa pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pag-alis naman ng tao, nagsalita ito si Abu Bakar, nagalit naman sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagulat si Abu Bakar. Para hindi pantay, para hindi fair. So, hindi siya makatiis. Lumapit siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, noong ako'y linilibak ng taong yan, halos sumpain ako, naka-smile ka, para gusto mong nangyayari. Ba't nung ako magsalita, wala naman siya, Rasulullah, hindi ko naririnig. Ba't galit na galit ka sa akin, sabi niya. Ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam mo ba, Abu Bakar, kung bakit ako nakangiti sa iyo? Nang ikaw ay pinagsasabihan ng masakit ng tao, hindi ka kumikibo, ang mga anghel ang mga nagre-reply sa kanya. Meaning, ang mga anghel ang kinatutuan ko, hindi ikaw. Ngunit nang sumagot ka, si Satan ay bumaba sa harapan mo at hindi ako nararapat malugot at manuklok sa tabi mo. Kaya iniwanan kita. Meaning, ang mga Muslim palang mapagkumbaba, kahit binabastos, ay tumatanggap sila ng pagpapala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anghel na tagapagtanggol. Gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mapagtimpi. Hanggat hindi naman ang Allah subhanahu wa ta'ala o kanyang sugo sinasaktan. Pero nang siya magsalita, bumaba ang syaitan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga taong mga ganyan, si syaitan ay bumababa at ang mga anghel ay nananahimik. That's why, parang napiko ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagalit ako sa iyo at iniwan kita, sapagkat hindi nararapat sa akin ang lumuklok na kasama si syaitan. Alhamdulillah. Pero napakapagtimpi niya. Ganun na si Abu Bakar kapag nagsalita, kapag wala ng tao, para hindi ito masaktan. Itong si Abu Bakar, isa rin sa ilig niya ang mas gusto siyang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ano, kasama ang ginawa sa kanyang pamilya, sa kanya. Pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamili ka, kapatawaran o pagpatuloy mong gusto mo.
agad niyang sasabihin, patawarin siya ng samantala at itutuloy niya ang mabuti. Alam natin na ang isa sa pinakamasakit sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Abu Bakar, yaong si Ubay bin Salul. You know Ubay bin Salul? Who is Ubay bin Salul? The first hypocrites of the Medina. Nang isang bulat niyang nakiapid si Aisha. Sikat na story ito. Si Ubay bin Salul, sumakanya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagdeklarang nakiapid si Aisha radhiyallahu anha. Sumambulat, almost 1 month hindi kumikibo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naghihintay ng revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala kung totoo o hindi. Hindi niya kinukusap si Aisha radhiyallahu anha. Dahil sa pangyayari yan, maraming nagulong tao. Isa na rito sa kamag-anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na kung saan si Mista. Itong si Mista, alam natin pinapakain lang nito ni Abu Bakar. Kamag-anak nito. Sinumpa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa paninira niya rin kay Aisha radhiyallahu anha na hindi niya na kailanman tutulungan at pakakainin. Mali yung nagawa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pero hindi mo maiwasan yun, tao lang eh. Masakit eh, kinalat niya ang kahiyan ng kanyang kamag-anak ni si Aisha radhiyallahu anha. Pamilya na niya siya, itong si Mista. Kaya masakit sa kanila. Pagkatapos nun, binubuhay lang siya sa paitulad ng samantala ni Abu Bakar itong si Mista. So, bumagsak ang aya kay Abu Bakar na naman. Binagsakan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'tilil ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu. Okay. An yu'tu ilil kurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Wala ya'fu wala yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa chapter 24, ito binasa natin, 22. Higit kumulang sa ating naiintindihang wika. At sila na binayaan ng pagpapala at kayamanan ay huwag manugpa na sila ay hindi magbibigay ng anumang tulong sa kanilang kamag-anak. Kamag-anak ni si Mista, kay Abu Bakar na bumagsak to. Sa mga miskin, mga muhajirin, dahilan sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi ba ganin yung maibigan na si Allah subhanahu wa ta'ala magpatawad sa inyo? At si Allah ay laging nagpapatawad, pinakamawin. Ano sabi ni Abu Bakar? Ya Allah, mas kinalulugdan kong patawarin mo ako, Ya Allah. And I will break my promise, Ya Allah. Patuloy ko siyang kapakainin. Patuloy ko siyang tutulungan, Ya Allah. Another kafara. Because break the promise na naman. So ano sinabi ni Abu Bakar? Ya Allah, mas pipiliin ko na patawarin mo ako, Ya Allah. At nagsabi kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi ba ganun yung ibig na si Allah ay magpatawad sa inyo. Meaning, huwag kang sabihin, huwag kang mga kung di ka, binigyan kitang biyaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo sabihin na hindi ka magpapakain, hindi ka tutulong. Nagkamali sila pero kailangan mo silang tulungan. Mamili ka. Ayaw mo bang patawarin kita? So sabi niya, Ya Allah, gusto kong patawarin niya ako, Ya Allah, at itutuloy ko ang pagbibigay kay Mista sa aking kamag-anak hanggat nabubuhay siya, Ya Allah, hanggat binibigyan mo ka ng biyaya at pagkakaloon ko sa kanya. So meaning, ang taong ito, gustong-gusto niya ang patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin si Abu Bakar ang nag-request o isa sa kaparaan ng nangyari kung bakit ang mga Muslim na walang mahram, hindi mo mahram ang babae, bawal kang pumasok. Hindi pa Muslim si Abu Bakar, mainhin na ang taong ito. Ayaw niya ang gawaing kainhinan na walang kainhinan. That's why minsan nang siya ay umuwi sa kanilang tahanan, itong si Abu Bakar, nakita niya ang mga kalalakihan nasa kanilang tahanan. So hindi tama to, sabi ni Abu Bakar. Padalaan, pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ang pangyayari, ya Rasulullah, sabi niya, tignan mo sa amin. Anong nangyari? Sabi niya, may mga kalalakihan doon na hindi naman ng asawa ko. So pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mimbar, nag-deliver siya ng sermon at sinabi niya, after this day, pagkatapos ng araw na ito, walang sino mang papasok na lalaki sa isang babae na mayroong asawa na hindi niya ito kamakram. Maliban kung ang babae may kasamang lalaki na mahram ng babae, bago kayo makapasok, hindi ng pahintulot, magmula ngayon, hindi pwede yung ginagawa ninyo na ang babae ay hindi nyo mahram at lalo na walang kasamang lalaki, walang papasok mula sa araw na ito. Sa simula sa araw na ito, bawal sa Islam. Kainhinan. That's why sa ating brother, kung nakapagputba ako ng Friday,
sinasabi ko sa inyo, ang mga babae hindi mahram, huwag nating gawin makipagkwentuhan sa kanila, lalo na kung pinagnanasaan, lalo na sa daan. Ikinakasira ito ng ating relihiyon, kakahiya tayo. Kaya sinabi ko sa atin, kapag hindi natin mahram, lalo na wala silang lalaking kasama, hindi tayo allowable sa kanilang makipag-usap, except kung mayroon itong sapat na dahilan. Pero kung walang sapat na dahilan, gawing hobby, gawing mga estilo ng mga hindi mananampalataya, manligaw, dumiskarte, paglasaan, subhanallah, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong si Abu Bakar, ito ay taong mahintatakutin. At alam niyo ba, ang taong mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga nakalaang biyaya kung bakit si Abu Bakar hindi siya natatakot na magutom kahit maubos ang kanyang kayamanan, dahil siya ay kabilang sa mga taong mahintatakutin. Dahil kapag ikaw ay mahintatakutin, hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa mundong ito, maging sa kabilang buhay, never kang pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasabi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, whoever fears Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ang sino mang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay ng lunas sa kanyang kahirapan. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mga biyaya, hindi niya na pag-aakala kung saan nanggagaling. That's why hindi mo matatakot si Abu Bakar eh. Alam niya mahintatakutin siya eh. Kapag ikaw ay mahintatakutin, dati siya'y promise, hindi bumabali ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyang lunas ang lahat ng kahirapan mo. Maging pagsubok kahit na ano, tutulungan kang maging magaan lang ito. At bibigyan kang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin niya para sa kanya na dalhin ang kanyang pasanin na maging magaan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. At ang sino man matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, papalisin niya ang kanyang mga kasalanan. Patatawarin ko siya sa kanyang mga kasalanan, at pagkatapos noon ay pag-iibayuhin ko sa kanya ang mga gantimpala. Meaning, karagdagan niya ang mga gantimpala. Kita yung miracle ni Abu Bakar? Pag-iibayuhin ko ang mga gantimpala. Daragdagan ko, meaning ng ipag-iibayuhin. Daragdagan ko ang mga biyaya sa kanya. Kaya ang Muslim, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nakabukas ang taan mo na naging mapagbigay ka, dadagdagan niya ng swatala. Pero kung nagdadagdag ka sa iyong kabahan, mayroon ka na humingi ka pa, pahihirapan ka lang ng samantala at para ka lang nagbihingi ng nagbabagang uling sa kabilang buhay. That's why si Abu Bakar, pinamimigay niya, binubudbud niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero kailanman hindi natin nabalitan, naghirap siya sa kanyang buhay. Hindi siya pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, itong si Abu Bakar, hindi natin kayang pantayin ang kanyang iman. Wala. Kaya gustong-gusto siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, sabihin natin bakit si Abu Bakar mahal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil ba nauna siya nag-embrace? O dahil ba palasala siya? Palayayuno siya? Mapagbigay sadaka? Marami din ganyang mga sahabat na kayang pantayan si Abu Bakar pagdating sa ganyan. Pero bakit siya kalugod-lugod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa kanyang iman. Dahil sa kanyang iman si Abu Bakar, dahil hindi siya may pampalasala, ayuno, palabigay. No, maraming nakagawa niya. Si Abdullah ibn Umar lang, lahat ng ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niya. Pero bakit siya ang gustong-gusto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sapagkat sa kanyang iman. Dahil ang iman ni Abu Bakar, sabi ni Abu Bakar ibn Iyas, kung lahat ng tao sa lupa, ilagay mo sa timbangan ng kanilang iman ni Abu Bakar, mas mabigat ang iman ni Abu Bakar. Allahu Akbar. Ganyan siya kamahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang iman ay napakibigat. Pag sama-samahin mo na ang tao sa lupa, ipatong ang kanilang iman sa isang iskala at ilagay kay Abu Bakar, mas mabigat ang iman ni Abu Bakar sa lahat ng iman na pinagsama-sama sa kalupaan. Dahil yan sitwasyon na yan, dyan siya mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sapagkat alam natin, mayroon ding mga panaginip noon. Sabi niya, sinong nanaginip sa inyo? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako. Ano na panaginipan mo? Ya Rasulullah, bumaba ang iskala. At tinimbang ka at si Abu Bakar, mas mabigat ka kay Abu Bakar, Rasulullah. Iman yan. At then pagkatapos ya Rasulullah, tinimbang si Umar at si Abu Bakar, mas mabigat si Abu Bakar, ya Rasulullah. Tapos tinimbang si Abu Bakar at si Uthman, ya Rasulullah, mabigat si Umar, pinagkataradaan kaysa kay Uthman, Rasulullah. Sabi niya, stop, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba ang panaginip ng taong ito? Pagkatapos ko, ang mamumuno sa inyo ay si Abu Bakar. Sinabi na naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, talagang siyang mamumuno eh. Pagkatapos ko, ang panaginip niya, nang ibig sabihin, pagkatapos ko, siya ang mamumuno. At pagkatapos ni Abu Bakar, si Umar ang mamumuno. Pagkatapos ni Umar, si Uthman ang mamumuno. And then after that, the rest, pipiliin ng tao. That's why pagdating sa iman, si Abu Bakar, susunod siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, pagpapatuloy natin ang buhay ni Abu Bakar dahil sa susunod inshallah. Wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah